Ramdam sa mga bus terminal ang pagdami ng mga biyaherong piniling mag-commute kesa magdala ng sariling sasakyan ngayong Semana Santa dahil sa sobrang mahal ng presyo ng krudo. Ang problema, yan din ang dahilan kung bakit kumonti naman ang bilang ng mga bus. Kaya sa ilang terminal, pinapatos na ng mga pasahero kahit tayuan, makabiyahe lang. At mula po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, as of 5 p.m. ay umabot na sa 134,000 ang paserong naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at posible daw umabot pa yan ng kulang-kulang 200,000 ngayong araw. Inaasahan nga abot sa 200,000 na pasero ang dadagsa ngayong araw dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagdami lalo ng mga bibiyahe ngayong Semana Santa. So nakita natin talagang sumisipa yung bilang ng mga pasero natin. Talagang naman nakaka-contribute na yung mga dati nating private motorists na ngayon nagko-commute na lang kasi nga dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. So nakikita natin yung trend na yan na magpapatuloy lalong-lalo na pagdating ng Wednesday. Isa sa kanila si Liza na minabuting sumakay na lang ng bus kesa magdala ng sariling sasakyan. Yung gastos po sa gasolina kasi hindi na natin alam kung magkano pa magtataas ang gasoline. Every week nagtataas eh. Tapos at the same time, yung hassle na pagpunta mo dun sa area we're in, katulad sa Baguio, napaka-traffic. Dagdag po yun. Kaya kahit standing room na lang, talo-talo na. Papatusin ko na para at least, total, hanggang Imus lang naman. Mas pinaigting naman ang pinapatupad na seguridad sa terminal. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon ng Parañaque Police at Highway Patrol Group para matiyak na nasa ayos ang lahat. Kinumpirma naman ng PITX na 3 bus driver ang nagpositibo sa random drug testing ng LTO kahapon dito sa terminal. Sila ay immediately kinonfiscate yung mga license nila, no? Sasailalim sila sa confirmatory test sa DOH. Pero for now, hindi sila makakapag-drive. Di naman naiwasan ng ilang pasero ang mangamba kaugnay nito. Nakasalala yung kaligtasan ng mga pasahero. So, kung maaari, yung maging lang na hindi dapat gumagamit. Siyempre hindi po normal yung pag-iisip ng gano'n pagka nagpapasipids ng gano'n. Sana wag na silang palalo pag mga biyahe, wag silang gumagamit ng droga. Magkaroon sila ng peace of mind na we're doing all the necessary checks, no? Hindi lamang doon sa sasakyan, kundi pati sa driver para tiyakin na tama, nasa kondisyon parehas. Sa kabila naman ng babala ng LTFRB laban sa mga di-otorisadong pagtataas ng pasahe sa mga bus, hanggang kanina, may namomonitor pang kaparehang issue ang pamunuan ng PITX. Kanina, meron na naman tayo natanggap na reklamo sa isang ordinary bus or non-aircon bus. No? Ang sinasabi ng pasahero, dati 1,000 lang to, ngayon 1,200 na. So we gathered that information, we're verifying kung talaga naman nagtaas siya, and then we'll submit the same to LTFRB para sa kukulang investigasyon at kung kinakailangan, di patawan din ng parusa. Sa iba pang terminal sa may EDSA Pasay naman, dagsa na rin ang mga biyahero. Pero kumpara umano dati na mayat maya ang alis ng mga bus, ngayon hindi na po siya katulad dati na makakasakay ka kaagad. Ngayon hindi, kailangan pa maghintay bago ka sumakay. Tapos marami pang bit-bit yung iba. Hinihintay na kasing halos mapuno ang mga bus bago lumarga. Marami kasi sa mga kumpanya ng bus, nagbawas na umano ng biyahe sa mahal ng diesel. Dati 60 ho yun mahigit, ngayon 40 na lang po. Baka magbawas pa po yan, gawa ng nagtaas na naman ang diesel. Dagsari ng mga pasahero sa ilang terminal ng bus sa Sampaloc, Maynila. Karamihan sa mga biyahe rito ay pa Ilocos at pa Cagayan Valley. Sa ngayon po, fully book na po lahat yung trip natin hanggang gabi po. Pero po yung mga day trip po natin, yung mga wala pang reservation, magdadagdag po tayo niyan pag makita namin na marami pang pasahero na nag-aabang na walang reservation po. Marami na ring pasahero sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Samantala, balik tayo dito sa may PITX. Ayon sa pamunuan ng PITX ay sa Wednesday nila inaasahan ang pinakadagsa ng mga pasahero na posible raw mahigitan ang mahigit sa 200 pasaherong naitala noong nakaraang taon.
Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At sa mga lilipad naman mula NAIA, alamin na kung kasama mga airline nyo sa mga naglipat ng terminal. Kung may hahabol namang mag-book, gawin na yan ngayon bago ang pagmahal ng fuel charge simula bukas. Ang latest sa NAIA, alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Mel, sa mga oras na ito, dagsa na po yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Kung makikita mo sa likod ko, Mel, umiikot na yung pila sa check-in counter ng isang airline dito. Ito po kasi ay pinagsamang domestic at international flights. Pero sa mga self-check-in kiosk, na wala pong pila sa ngayon. Pero pagdating po doon sa self-bag drop, may konting pila yan. Ang sabi ng MIAA, 150,000 na pasahero kada araw ang inaasahan nila ngayong Semana Santa. Narito ang report. Nag-alangan pa dahil may krisis pero itinuloy na rin ng pamilyang ito mula Southern Leyte ang kanilang bakasyon pa Thailand. Sayang kasi ang nabook nilang ticket last year, 18,000 pesos round trip na para sa apat. Nagdadalawang isip na po, kaso nakabook na kasi. At minsan lang po at it's our first international flights. Nangamba, baka maglakad na kami pa uwi. Kasi yung gaas, taas at taas kada araw. Biyahing Bicol naman ang pamilyang ito na mura pa ang nabook na ticket. Nagmahal na nila ngayon pero lalo na pag tumaas na ang fuel surcharge sa mga flights sa April 1 hanggang 15. Nung nag-book kami, nasa 5,000 pa lang yung per person. Pero ngayon, parang nasa 8 na or 7. Mag-aalbay tour din kami ngayon, tapos magsiswimming po, ganun. Abiso rin sa mga pasahero, 6 na airlines ang nalipat sa Terminal 3 habang isang airline ang nalipat sa Terminal 1. Kaya i-verify muna ang inyong terminal assignment bago pumunta sa airport. Simula bukas, babawasan ng hanggang kalahati ang sinisingil na passenger service charge. Pati ang sinisingil din sa mga airline na landing at take-off fees. Sa kabila ng krisis sa langis, nag-abiso ang mga airline na may sapat silang jet fuel kaya tuloy ang mga flight. Bagaman may mga magbabawas. Protektado ang pasahero ng passenger bill of rights. By end of this April at saka early May, may mga ruta na babawasan nila yung at magko-concentrate sila doon sa mga airport na maraming pasahero. Sakto naman sa Semana Santa ang uwi ng halos 100 overseas Filipino workers mula Kuwait na nagpa-repatriate sa gobyerno dahil sa takot na maipit pa sa gulo sa Middle East. Iiwan doon ni Mark De Leña ang pagiging line crew na may sahod na katumbas ng 25,000 pesos kada buwan. Natatakot po ako, gusto ko nang umuwi. Kasi abang nagtatrabaho ako, naririnig namin mga bomba. Tinamaan din ako ng medical dun medical problem dun Lupus po, sir. Pag okay na po yung situation, babalik din po. Binigyan sila ng tig 10,000 pisong tulong ng Department of Migrant Workers. Kung sa NAIA, 1.3 million na mga pasahero ang inaasahang bibiyahe ngayong Holy Week. Sa mga airport naman sa probinsya, aabot ng mahigit kalahating milyon ang mga pasahero ngayong Semana Santa, bagyang mas mataas kumpara sa 2025 Holy Week. Mel, kung kayo ay papunta pa lang dito sa NAIA, kung international flight yan, ang payo ng mga airline, at least 4 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na kayo. Kung domestic flight, dapat 3 hours bago yung flight nyo, dapat nandito na sa airport. Pero alam mo, ilang nakausap ko rito, 7 hours, 6 hours bago yung flight nila, nandito na sila kasi inasahan daw talaga nilang dagsa yung mga pasahero ngayong Semana Santa. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang taas pasahe at singil sa mga barko bagaman hindi pa inaanunsyo kung kailan epektibo. Hanggang 30% ang pwedeng maximum increase at dapat alinsunod sa required rate adjustment na ilalabas ng Marina kada linggo. Ayon sa Marina, kailangang balansehin ang interes ng mga negosyante at mga pasahero sa gitna pa rin ng problema sa napakamahal na langis. Extended penitensya naman ang papasanin ng marami dahil sa inaasahang pagmahal ng bilihin. Pag-amin ng Malacanang, hindi na yan mapipigilan pagsapit ng April 16. Nakatutok si Maki Pulido. Nang pumutok ang gyera sa Middle East na nagresulta sa pagsirit ng presyo ng langis,
Nangako ang nasa 21 manufacturer ng mga pangunahing bilihin na kakayanin nilang hindi magtaas ng presyo hanggang April 15. Para lang ito sa mahigit 200 produktong delata, gatas, kape, instant noodles, asin, sabong panlaba, bottled water at condiments na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang presyo set by the DTI ay 25.25. Ang presyo dito ay 24.50. Inikutan ni Trade Secretary Cristina Roque ang ilang supermarket sa Taguig City. May mga produkto namang mas mababa pa ang presyo sa suggested retail price. Bili ng Trade Department sa mga probinsya kung saan ramdam ang pagmahal ng delivery ng mga produkto. Dapat pa rin silang sumusunod sa itinakdang presyo. There is no price increase for basic necessities and prime commodities until April 16. Pero sa April 16, posibleng may ilang basic necessities and prime commodities nang magmamahal. Di pa lang masabi sa ngayon kung magkano at alin sa mga ito. Definitely, we can expect some price increase but not for all. Kasi nag-usap po kami ng mga manufacturers. There's no need to panic, there's no need to hoard kasi marami po tayong supply. Maging ang Malacanang, aminado na ring hindi na mapipigilan kung may magtaas ng mga presyo ng bilihin pagsapit ng April 16. May mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po. Ang listahan ng mga binabantayang produkto ng DTI dapat nakapaskil sa labas ng grocery. Nakapost rin ang mga ito sa website at social media page ng DTI. Ngayon na merong ganito nangyaring para energy emergency na rin, I think makakatulong na rin sa amin mag-budget kung i-check din namin yung price ng DTI. Kung ano yung kaya nating makonsume, kung anong kaya nating bilihin, yun na lang. Wala kang panic buying. Di ba po? Para lahat maka-avail. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Kahit nangalahati ang mga turista sa Baguio City, mahigpit silang monitor lalo sa mga pasyalan. Ultimo sa Lion's Head na madaraanan papunta roon, maghihigpit para iwas traffic. Mula roon, Nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, nandito tayo ngayon sa pamosong Lion's Head sa Baguio City, isa sa mga sikat na selfie spot dito sa lungsod. Pero dahil minsan nagdudulot ito ng traffic, naglatag ng plano ang Baguio LGU para hindi na humilera sa may kalsada ang mga turista na gustong magpa-picture dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, talagang tumumal ang bilang ng mga turista ang umaakyat sa Baguio dahil sa wala pa ring tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tumaas ulit ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Higit na mas mataas sa Baguio, ang summer capital ng bansa. Sa kabila niyan, may ilan na hindi pa rin umatras sa plano na magbakasyon sa Baguio. Minsan lang naman para masayang family. Kasi mga balikbayan mga anak ko. Minsan lang naman sa loob ng isang taon. Ayon sa Baguio City LGU, kalahati ang nabawas sa tourist arrivals nila sa lungsod ngayong Semana Santa. Dama rin ng mga hotel at restaurant ang epekto ng pagtumal ng turista sa Baguio. Sa hotel na ito, abot ng 60% ang nalaga sa karaniwang bookings nila. Kung dati raw, pahirapan makapag-book sa kanila tuwing Semana Santa, ngayon, swerte na kung mapuno ang kalahati ng mga kwarto nila. In terms of booking and revenue, of course, there's a drastic decrease. As we observe, marami talagang cancellation. And then we're hoping that they could reschedule it. Sabi ng Baguio City LGU, posible na makabawi ang mga hotel sa darating na Huwebes Santo. Pero panandali ang ginhawa lang daw ito. According to our hotels, aakyat ng kanilang occupancy rate by Thursday. Aakyat ng 80%. Pero by Saturday, bababa uli. Swerte na lang na makakuha uli sila ng mga 30 to 40% occupancy in the succeeding weeks. We're hurting. Kaliwat kanan ng epekto ng walang tigil na paglobo ng presyo ng petrolyo sa ekonomiya ng Baguio. Mas malala pa raw ang epekto nito ngayon kumpara nung COVID-19 pandemic. From an economic perspective, mas hirap ngayon. We are even better off when we started with COVID-19 Economically, mas maganda pa nga yung status natin
Kahapon, ipinasa ng Baguio City Council ang resolusyon na nagsasailalim sa lungsod sa state of emergency. Pinag-aaralan na raw ng Baguio City LGU ang pagbuo ng kanilang economic continuity plan para matugunan ang epekto ng taas presyo ng langis at iba pang bilihin sa iba-ibang sektor. Bagaman kumonte, patuloy naman ang dating ng mga turista sa Baguio. Ang Lion's Head na dating pinipilahan ng mga turistang papasok ng Baguio, isa sa mga choke points na nagdudulot ng pagbagal ng mga sasakyan. Kaya gustong gawa ng paraan ng DILG. Si Mayor Benji Magalong, sinisigurado niya na ang Cannon Road ay magiging obstruction-free. Number one notorious dyan yung Lion's Head. Tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie. Nagiging backed up ang traffic sa lahat. So, titigil yon, may isang lane lang na pwede. So, marami mga initiatives sa ganyan all over the Philippines na gagawin para obstruction-free. Ngayong araw, wala masyadong tumigil para magpakuha ng picture. Pero may nakalatag din na plano ang Baguio LGU para hindi na ito magdulot ng pagbagal ng daloy ng sasakyan. Let them enjoy. Anyway, nandun naman yung Philippine National Police to manage yung traffic, to make sure that everybody is safe doon sa area. But ang long-term na solution namin doon is, once na matapos namin, di ba may open space doon? Na dating creek yun eh. Kung stable yun, i-concrete namin yon, doon na namin magiging parking area na yan. Tapos ililipat na rin namin yung aming mga entrepreneurs doon. Para doon na lahat, maluwag na lahat yan. Mel, kanya-kanyang diskarte ang mga restaurant at hotel dito sa Baguio para lang makaraos. Kabilang daw dyan ang pag-cut ng kanilang daily expenses at pag-collaborate sa mga local business para mas makaakit pa ng mga turista ang aakyat dito sa summer capital ng bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Iniutos ng Pangulo sa Foreign Affairs Department ang pakikipagdialogo sa Iran. Yan po ay para ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis na papuntang Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz, na kritikal na daanan ng mga inaangkat na langis mula sa mga bansa sa Middle East, iniutosan ng Pangulo sa Foreign Affairs Department na makipag-high-level discussion sa Iran para sa ligtas sa pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas. Napag-usapan na yan sa meeting ng Uplift, ang komiting binuo para ibsan ang epekto ng krisis sa langis na pinangungunahan mismo ng Pangulo. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow. Sinabi po rin naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Sinabi naman ng Pangulo na kasama rin sa napag-usapan sa puro ng Uplift Committee kahapon ang rekomendasyon na maglagay ng price cap sa imported na bigas na hanggang 50 pesos kada kilo. Maglalabas na raw siya ng executive order o formal na kautusan para maipatupad ito. Inaabangan na rin ang magiging pasya ng Pangulo ukol sa pagsuspindi sa excise tax sa langis na magpapababa sa presyo ng diesel ng 6 na piso at 10 piso naman sa gasolina. Sa ngayon patuloy ang pagkalap ng supply ng Energy Department. Magtatagpo ang DBCC ngayong linggo para ibigay ang kanilang pag-aaral dito sa bagay na ito sa excise tax. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Ang Pangulo tuloy umano magtatrabaho ngayong Semana Santa habang nasa Ilocos Norte. At dahil Holy Week, may ipagdarasal naman si Palace Press Officer Claire Castro, ang mga basher at mga kritiko ng gobyerno. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Kasabay ng pagharap sa krisis sa langis, siniguro ng palasyo na hindi nakakalimutan ng administrasyon ang usapin ng katiwalian. Huling araw na ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero tuluyan niya ang paghahanap ng pananagutan sa mas marami pang malalaking isda sa flood control scandal. Linindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one. Of course. Yan ang gusto. No matter how high up. Definitely.
Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamidya. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Sumuko na ang driver na tumakas sa gasolinahan sa Quezon City nang hindi nagbabayad para sa full tank. Humingi siya ng paumanhin sabay katwirang kailangan ng pera para sa graduating na anak. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 1 linggo mula nang mahulikam ang paglarga ng sasakyang yan pagkatapos magpakarga ng diesel sa Quezon City. Sumuko na ang driver at hawak na ngayon ng lalomang pulis. Labis aniya ang kanyang pagsisisi sa bahigi ng dispensa sa nagawa. Hirap lang umano siya noon at halos walang maiuwing pera dahil sa mahal ng presyo ng langis. Nagawa ko po yun dahil sa graduating na po anak ko, wala po akong mauwi na pera. Kaya humihingi po ng dispensa na nagawa ko. Sa hirap po kasi ng biyahe, nasa diesel na lang po kasi napupunta yung kinikita namin. Halos wala na mauwi, 100, 150. Pero paano naman ang gasboy na kinaltasan ng 5,000 piso sa sahod para sa di binayarang diesel? Sabi niya nang humarap siya sa police station. Ginawa niya po yan panindigan niya po. Sabi ng driver, handa siya makipag-areglo sa pump attendant, pero sabi ng pulisya, makakasuhan po siya ng kasong istapa. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Pinasinayaan kanina ang huling bahagi ng Central Luzon Link Expressway. Kaya ang biyahe papuntang Cabanatuan City, lubhang bibilis. At sa ngayon, libre pa ang pagdaan doon dahil wala pang toll. Silipin sa pagtutok ni Chino Gaston. Ang mga motoristang pauwi ng probinsya ngayong Holy Week ang ilan lang sa mga unang makikinabang sa bagong bukas na segment ng Central Luzon Link Expressway o SLEX. Ito ang higit 29 kilometers na expressway na nagdurugtong sa Tarlac exit ng Tiplex at Cabanatuan City. Kanina, pinasinayaan at ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang huling 4 na kilometrong bahagi ng SLEX project sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija. Ang higit 10 bilyong pisong construction project ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency na ang construction ay naantala dahil sa pandemya noong 2021. Ayon sa Pangulo, mula sa dating 1.5 oras na biyahe mula Tarlac exit ng Tiplex papuntang Cabanatuan City gamit ang MacArthur Highway, ngayon 20 minuto na lang kung dadaan sa SLEX. Malaking bagay raw ito para mapababa ang transportation cost ng palay mula sa Nueva Ecija na itinuturing na rice granary ng bansa. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. At habang naghahanap pa ng kontraktor na mag-o-operate ng SLEX, libre daw muna ang gamit nito ayon sa Pangulo. Siguro hanggang Desyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck para pwede na silang marelievo natin pati ang traffic sa MacArthur. Ayon sa DPWH, kompleto na ang Phase 1 ng nasabing project. Pinag-aaralan naman ang Phase 2 na layong abutin ang mga bayan sa eastern seaboard ng Luzon. Ang vision nito is magkaroon tayo ng west to east connection. Ibig sabihin, from Zambales, from Subic, all the way to the eastern part of Luzon. No? First west to east connection ito. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa ikatlong sunod na araw, bumagsak pang lalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 60 pesos and 748 centavos kada dolyar. Panibagong all-time low po yan, kasunod ng 60 pesos at 69 centavos na exchange rate kahapon. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Serving face card ang Kapuso Boys ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 nang i-feature ng isang lifestyle magazine. Ang dashing looks nila na nagpakilig sa fans. Silipin sa chika ni Athena Imperial. From Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 teens to upcoming leading men of Philippine entertainment,
Mukhang dyan tutungo ang karera ng sparkle artist na sina Heath Hornales, John Clifford, Marco Massa, Lee Victor at Anton Vinzon. The latest digital feature ng isang lifestyle magazine about the boys gives us a peek. Over the moon ang Sparkle Teen sa ganitong opportunities. Sabi nila, magiging daan ito patungo sa platforms kung saan nila maipamamalas ang kanilang mga talento. Hindi ko po talaga in-expect. I didn't expect to see myself in such a big project na ganito. Kaya, ayun, now na nandito ako, I'm really gonna do my best and I'm really thankful for this amazing opportunity. Masaya rin silang sabay-sabay ang kanilang breakthroughs. Prayer answer, di ba? Kasi honestly, di namin talaga in-expect na magkakaroon ka agad-agad ng project together kami mga boys. Tas, ayun, minessage kami na parang, ito, magkakasama na kayo. Ito yung isa sa mga bagay na pinapangarap lang namin. Yung pinag-uusapan namin na sana soon parang mag-work tayo, ma-feature tayo sa mga magazines. And ngayon na binigyan kami ng opportunity ng V-Man Southeast Asia, we're super happy talaga. The boys are looking forward to do more projects together, kasama ang iba pa nilang PBB batchmates. It's really a nice way to explore the outside world ng ganito na. Kumbaga transition na yung PBB para sa amin, so I'm just really excited. If mabigyan kami ng management, why not, di ba? Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.